Atin pong tatalakayin ngayon yung mga ano-ano po ba yung naitulong, no, kahapon. Yung nga mga kaibigan, sa General Trias po ito doon sa may Oval, no? At pagpunta ko nga doon mga kaibigan, daming tao, no? Dahil maulan lang po, mga guys, kaya medyo maputik po kasi ano yun, may mga grass tapos lupa, no? Hindi naman siya lahat sementado. So talagang nagtiis sa putik at saka maulan, 'di ba? Medyo syempre doon sa tent may mga medyo tutulo-tulo na tubig, no, na tubig ulan, pero okay lang, no, sulit naman mga kaibigan. Kasi talagang ang Pangulo natin, hindi naman niya pinaghintay yung mga tao, talagang dumating siya kaagad, tapos mabilis lang po yung ginawang speech ng ating Pangulo, mabilis lang po yung kanyang mga ginagawa doon na activity. And then after that mga kaibigan, ayan, kanya-kanyang pila na po yung mga beneficiaries doon sa kanilang LGUs, kanya-kanyang pila na, no, para makakuha po ng kanilang tulong, no, financial na tulong. Okay, atin pong talakayin mga kaibigan, no. Ayan nga mga guys, ang nangyari po kahapon, no, sa General Trias, ang tawag po doon mga kaibigan ay distribution, no, ng Presidential Assistance to Fisher Folks and Families, PAF, no, led by the President of the Philippines, Bongbong Marcos. And then mga kaibigan, ito po assistant amount 5,000 per beneficiaries, no? Pero guys, hindi lang po 5,000 ang binigay mga kaibigan kasi meron pa pong ibinigay ang iba-iba pong mga ahensya, no, ng gobyerno, kasama po din dito iba po yung mga pinamigay dito, no, sa ating presidential assistance, no. So eto po mga kaibigan, atin lang pong ire-recall nung I think October mga kaibigan, pumunta din po, October ba yun? Nakalimutan ko yung petsa, no, pero pumunta po dito, ay hindi mga kaibigan, nitong ano lang, this year lang mga kaibigan, no, kasi ako noon sa Batangas ako na-assign, and then yung mga kasama ko naman sa Cavite. Sabi ko, ayoko na sa Cavite kasi nagsasawa na ako. Nagsasawa na ako sa Cavite kasi nga, syempre, kapag taga Cavite ka, gusto mo sa ibang lugar naman. So, itong ano lang mga kaibigan, I think pumunta kami, June? June ba yun? Nakalimutan ko yung petsa pero this year lang mga kaibigan, pumunta po ang Pangulong Bongbong Marcos sa Cavite para po mamigay ng mga ayuda. At ang binigay po niya each mga kaibigan, bawat beneficiary ay 10,000 bawat beneficiary. At namigay po siya doon ng mga traktora, ng mga food processing machines at iba-iba mga kaibigan, no? So, pangalawang punta na ito ng Pangulong Bongbong Marcos sa taong ito para talagang mamigay ng tulong diretso po mga kaibigan sa mga kababayan natin, no, na apektado ng mga sakuna na nangyayari. So, eto po, sabi nga po ni Governor John Vic Rimulya, ngayon lang po niya naranasan na nagkaroon tayo ng ganitong pangulo, na kusa daw po na tumatawag, no, kapag may sakuna, andyan kagad kusang tumatawag at kusang nagtatanong ano ba ang kailangan, at sa araw din na yun, inilalabas po talaga ang tulong. Pumupunta
para personal na maghatid ng tulong. So sabi po ni Governor, first time yan. At na-recall po niya yung mga nakaraan na vice governor pa daw siya, nagkaroon ng isang malakas na bagyo, and then syempre hoping sila natutulungan ng Office of the President. Tumawag naman daw pong Office of the President, pero magbibigay lang ng tulong ng isang daan na kaba ng bigas o 100 na sakong bigas. So, medyo napamura si Gov. John Vic, sabi niya, sa isip-isip lang na yun alangan namang mumurahin niya sa isip-isip lang niya, parang napamura siya na, ano ba yan? Ilang milyon ang apektado pagkatapos 100 kabang bigas. Samantala ngayon mga kaibigan, grabe ang binibigay na tulong ng ating Pangulo. Talagang umaapaw, no? So, tingnan na natin mga kaibigan, ano-ano ba yung mga tulong na binigay ng ating Pangulo Bongbong Marcos, no? So, ito nga po mga kaibigan, 5,000 per beneficiary. And then, 5,000 po each. Napakarami pong mga tao doon. Mga kaibigan, lahat po sila may 5,000. Hindi po, wala po kahit isa doon ng umuwi na luhaan, mga kaibigan. So, ang ano po niyan, binibigyan po, pag nakarehistro na po sila doon, mayroon pong registration table. Pag nakarehistro na po sila, bibigyan po sila ng papel, no? At yung pong papel na yan ay pagkatapos po ng pagsasalita ng Pangulo, pupunta po sila doon sa kanilang LGUs. Nakaano po yan, may mga table po, no? Sinasabi ko sa inyo kung paano yung setup ng pamimigay. So, pupunta sila doon, kung taga Noveleta, doon sila pipila sa table ng kanilang LGUs, kung taga Bacoor, doon sila sa Bacoor na table. And then, pipila po sila dyan at iaabot nila yung kanilang papel at yan, bibigay na sa kanila yung kanilang tulong, yung tulong po sa kanila, no? So, maganda po kasi talagang makikita mo na nakakarating sa tao yung tulong, hindi po nabubulsa, no? Napakaganda po. Maraming beses na rin po akong nakasama sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Ito naman po ay Presidential Assistance. And then nakita ko po na talagang nakakarating sa taong bayan yung tulong ng ating Pangulo, no? So, ayan nga po, 5,000 per beneficiary. And then, number of beneficiaries po natin ay 3. Sandali. Saglit guys Ayan. I-off ko lang itong isa. Nabother ako, biglang may nagsalita. Yan. So mga kaibigan, doon po sa ceremonial distribution ng presidential assistance. Syempre sa isang programa, mga kaibigan, papakita yan, merong ceremonial yung pamimigay ng Pangulo. Hindi naman pwedeng lahat ng tao doon, isa-isahin ng Pangulo na mamimigay. So syempre, meron lang pong pipiliin na aakyat ng stage at bibigyan ng Pangulo, no? Ceremonial po 'yun. At pagka natapos po yan, saka po yung mga beneficiaries, na kwento ko na sa inyo kanina, pupunta sa kanilang LGUs at kukunin yung kanilang cash assistance, no? So, ayan po ang nangyari, mga kaibigan, yung mga cities po na nagpunta doon sa General Trias ay Bacoor, Cavite, and then yung mga municipalities, Kawit, Novelita, Rosario, Tansa, Naik, Maragondon, Ternate, no? And then, andun po mga kaibigan, accompanied by their municipality mayors. So, andun po yung mga mayors. And then, nagkaroon po ng turnover of check worth 161 million and 510. Yan. Tinanggap po yan ni Governor Remulla from the Office of the President, no? At ang total aid po, breakdown, total aid, 161.51 million or 5,000 per beneficiary. Yan. So, 5,000 po per beneficiary, mga kaibigan, no? Yan po ay talagang nakarating sa tao. Kasi nakita naman natin na talagang after po ng event, pila po lahat ng tao doon sa kanilang LGUs, no? Maayos naman yung paggawa, and then diretso na po. Pagbigay ng papel, diretso bigay ng cash, no? So ganun po ang setup nitong presidential assistance, no, ng ating Pangulo, no? And then mga kaibigan, previous distribution 12.36 million distributed
to beneficiaries affected by El Nino in Cavite, July 2024. Ay, mga kaibigan, July pala nangyari yon. Yung sinabi ko sa inyo kanina na pumunta ang Pangulo din sa Cavite, no? Ginanap nga ito sa Dasmariñas, no? Sino sa inyo yung nakapunta doon, mga taga Dasmariñas? Pumunta doon yung ating Pangulo. Nitong July 2024 pala yun, no? Nakalimutan ko kaagad. No? So, pangalawang punta niya ito, mga kaibigan, para maghatid ng personal na tulong. Sabi nga ni Governor Rimulya, wala siyang nakita na ganitong Pangulo. First time lang na nagkaroon ng ganitong Pangulo na talagang bumababa, pumupunta sa taong bayan at naghahatid ng tulong. Diba? So, nakwento pa nga niya, nung Vice Gov siya, iniisip niya ang laki ng tulong, no? Kasi tumawag yung Office of the President. Vice Governor pa siya noon. Pagkatapos, sasabihin lang na magpapadala ng 100 na kabang bigas. 'Di ba? Yan. So mga kaibigan, may video ko niyan, panoorin niyo na lang ha. And then, ito po mga kaibigan, summary of the press, summary po ito mga kaibigan ng mga na-distribute, no? Ito po yung event distribution of cash assistance to fisher folks affected by the oil spill of coast of Limay, Bataan, no? Mga kaibigan, atin lang pong sagutin yung sinasabi ng mga didilis, no? Didilis na lang kasi ang sama na pakinggan ng didishit, no? So, didilis. Ang sinasabi po ng mga didilis, ayan, ngayon sa panahon ni Marcos, ayuda nation daw tayo. Ang kailangan daw nila trabaho. Ayuda nation daw tayo. Hello? Unang-una sa lahat, ang Pangulo natin, ang gobyerno ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, ay nakapag-produce na ng maraming trabaho. In fact, di ba, mga kaibigan, tumaas po ang ating employment rate. Baka hindi nyo alam yan. Tumaas ang employment rate natin, mas dumami ngayon ang mga Pilipino na nagkaroon ng trabaho. At, sabi ng Pangulo natin, kahit noong nangangampanya pa siya, kahit na makaproduce tayo ng trabaho, pero hindi pa sapat yan. Dahil hindi pa naman natin mapuproduce yung trabaho na angkop doon sa kanilang profesyon. Diba? Kumbaga, marami pa ang underemployment. Kaya nga, ang ginagawa ng Pangulo natin ay talagang gumagawa ng mga programa at talagang pinapalago yung ating ekonomiya nang sa ganon makaproduce ng mas magagandang trabaho na aangkop doon sa ating mga profesyon. Diba? So, hindi mo yan basta-basta magagawa in a minute or overnight. Yan yung mga tinatawag na mga long-term, no, na mga solusyon. Pero sabi ng Pangulo natin, habang hindi pa natin yan na-attain or naaabot yung pangarap na yan, kailangan patuloy pa rin tayo sa pagtulong, sa pamimigay ng ayuda sa ating mga kababayan kapag kailangan nila. Katulad nito, merong oil spill. Yung ating mga kababayan dyan sa Cavite, dito sa Cavite, ay hindi po nakakapangisda. Dahil nag-issue po, mga kaibigan, no, ang DAR, mga kaibigan, no, na bawal mangisda. Bawal mangisda dahil may oil spill. No? So, apektado ang ating mga mangingisda. Kaya mga kaibigan, nagpaabot ng tulong ang ating Pangulo. Masama ba na magpaabot ng tulong ang ating Pangulo? Gayong nangangailangan ng tulong ng ating mga kababayan na hindi makapangisda? Masama ba yun? Wala akong nakikita masama doon. Ang nakikita kong masama ay yung ginawa ng past administration na ibinulsa ang mga mas maraming binulsa kaysa ipinamigay. 'Di ba? Magkano ang utang na iniwan ni dating Pangulong Duterte? 7.2 trillion. Magkano lang ang nagastos sa COVID-19? Ano-ano yung mga iskandalo, parmali, mga overpriced na mga face mask, overpriced na mga face shields, habang nagkaka-pandemic, habang hindi tayo pinapalabas, habang ginugutom tayo sa loob ng bahay dahil walang ayuda. Ako personally, wala akong ayuda kahit isa. At kahit i-check nila yan, kahit i-check nila ang pangalan ko, makikita nila, walang pangalan ko doon na nagkaroon ng ayuda sa panahon ni Duterte. Sa totoo lang, at marami dito sa amin ang wala talagang ayuda. Mga kababayan, bakit nakakasurvive? Dahil sa mga private citizens. Kaya nga, di ba mga kababayan, dumami ang community pantries.
Alam nyo ba na ang pagdami ng community pantries nung panahon ni Duterte, ang pagdami ng mga bayanihan nung panahon ni Duterte ay isang indikasyon ng kawalan ng tulong, kawalan ng sapat na tulong at pagiging irresponsable ng gobyerno. Kaya nagbayanihan na lang ang mga tao. Kaya dumami ang yung mga mayayaman, mga private citizen, ang talagang nagkaroon ng concern kasi nakita nila, wow, ang daming kawawa. Di ba? Na-recall yung mga kababayan, i-recall po natin. Nang sa ganun, hindi po tayo manatiling tanga at bobo na sasabihin na, ay ganito ang ano natin ngayon, ang gobyerno natin ngayon. Hello, i-recall nyo kung anong nangyari nung nakaraang gobyerno. Nang sa ganun, ma-appreciate nyo kung ano ang ginagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang Pangulo natin ngayon, namimigay siya ng ayuda, oo, namimigay siya ng ayuda dahil kailangan ng tao. Hindi ba to ang kanyang puso para pabayaan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. At nakikita natin ngayon sa panahon ni PBBM na walang binubulsa na pera. Na talagang honest, walang pera na binubulsa. Nakita niyo mga kababayan, ang dami-dami ngayon mga LGUs na mga nasususpinde dahil iniimbestigahan. Hindi ko sinasabing may kasalanan ng mga LGUs nyo, yung mga mayor nyo, yung mga nasususpindi ngayon. Pero ang ibig ko sabihin dito, mga kaibigan, tapos na yung gobyerno na ang mga LGUs ay nagnanakaw. Tapos na ang gobyerno na ang mga LGUs ay binubulsa ang kanilang mga pondo na para sa taong bayan. Dahil panahon na ngayon ng pagbabago, panahon na ngayon ng bagong Pilipinas ng ating Pangulo Bongbong Marcos na ang mga LGUs ay hindi pwedeng magnakaw ng pera. Kaya ngayon ang COA, kita nyo, napaka-active. Tanungin ko kayo mga kababayan, sa panahon ba ni Duterte, nararamdaman niyo ba ang COA? Sa totoo lang mga kababayan, sa panahon ni Duterte, hindi nga natin maramdaman eh. Magparamdam man ang COA sa panahon ni Duterte, sinusuppress ka agad. Tinatakot ka agad. Magkidnap tayo ng COA. Litching COA yan. Magkidnap tayo, itorture natin. So anong mangyari? Tatahimik na lang. Diba? Nag-a-attempt ang COA during the time of Duterte. Pero dahil sinusuppress sila, tumatahimik na lang sila. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, kita nyo, kabi-kabila. Mga mayor, mga public servant, kabi-kabila. Nasususpinde, merong mga iniimbestigahan, kabi-kabila na talagang tinitingnan kung talagang totoo yung mga aligasyon ng korupsyon na ginagawa nila. See? Bagong Pilipinas na po tayo. Kaya yung nagsasabi na, ay, ayuda nation, kailangan namin trabaho. Baka tamad ka, kaya hindi ka nagkaroon ng trabaho. Diba? Sa totoo lang mga kaibigan sa totoo lang. Ako pagkatapos kong mag-resign sa pagiging guro, kasi nga sumuko na ako no, sa pagiging guro, kasi preschool teacher ako, tapos sabi ko nga sa inyo palagi, nung tumatanda na ako, parang nawawalan na ako ng patience sa mga bata, no? Tsaka parang naano na ako, mga bata so active yan no? Habol-habol ka. Talagang sabi ko, kesa naman sa madimanda ako na magulang, nawawalan na ako ng pasensya. 'Di ba? Ayoko naman na sisigawan ng mga bata o kaya ayoko namang mapapalo ko sila, no? So, nag-resign ako. After ko mag-resign, apply agad ako ng trabaho, call center, tanggap agad ako. Oh, sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, sa panahon ngayon, ang daming trabaho. Sobrang daming trabaho. Hindi tayo mawawalan. Diba? Ang ano lang natin mga kaibigan, kung hindi natin kakayanin yung trabaho. Yun lang talaga. Kaya doon sa mga nagsasabi na ay, ayuda nation, mas gusto ko na ang tawaging ayuda nation kaysa naman sa corruption nation na walang ginagawa kundi ibulsa ang pera ng mga mamamayang Pilipino na hindi nagkakaroon ng ayuda. Ako nga sabi ko sa inyo, kahit i-check pa ngayon kung sinong Poncio Pilato ng taong gobyerno, kung nasa listahan ang pangalan ko, never ako nagkaroon ng ayuda kahit isang beses sa panahon ni Duterte. Yan, masasabi ko, totoo yan. Bakit nakasurvive? Dahil sa mga private citizen. Diba? Yun ang mga kaibigan. Kaya dumami talaga ang mga nagbayanihan sa panahon nung past administration. So tuloy po natin. Yeah. So approximately 9,000 fisher folks from Cavite cities and Bacoor.
Grabe, 9,000. Kaya pala sabi ko, ang daming tao, mga kaibigan. Pagpunta ko kahapon na ang daming tao, no? Yung mga kaibigan, kasi ang daming dali Bacoor, Cavite, meron pang Cavite City, Cavite City, Bacoor, Cavite, Kawit, Cavite, Noveleta, Rosario, Tansa, Naik, Maragondon, Ternate, General Trias, Dasmariñas, mga kaibigan, no? At talagang napakarami. Yan, so, ano pa? Yan, no? 9,000 na fisher folks ang dumating. Yan. And municipalities of Rosario, Novelita, Kawit, Tansa, Naik, Maragondon, Ternate. Dali. Walang nakalagay na Dasmariñas dito. Parang may nakita ko kahapon na mga taga Dasmariñas, no. So, eto pa mga kababayan, no. Each received 6,500 cash assistance. Additional 25,000 affected fisher folks from other areas in Cavite will receive aid in future distribution. So, hindi pa po tapos yung pagdidistribute ng ating Pangulo kahapon. Hindi pa tapos. Dahil magkakaroon pa po ng future distributions. Kasi sobrang dami naman po ng lugar sa Cavite. Matatapos baka agad ng ganun-ganun lang isang araw. So, ibig po sabihin, babalik pa po ang Pangulo natin. Hindi po yun ang katapusan. O sino dito mga taga Cavite? Ibig sabihin po, babalik pa ang Pangulo natin. Mamimigay pa siya, no? Hindi po 'yun ang katapusan. Kaya yan mga kaibigan, no, talagang si PBBM po talaga mga kaibigan ay minamahal ng taong bayan dahil po talagang napakagaling po na Pangulo ng Pilipinas. Nasa kanya na lahat, no, sa Pangulo natin. Napakabuting tao. Disente. Isang tao na statesman. Hindi nagmumura, napakagaling mag-speech, napakagaling mag-memorize ng kanyang speech, napakagaling mag-isip, talagang ang kanyang mga plano, ang kanyang mga iniisip, talagang comprehensive, talagang whole of nation approach, napakagaling mga kaibigan at napakabuting tao, walang mura kapag nagagalit, talagang maayos pa rin, respectable at rumirespeto ng tao. Hindi katulad sa mga Dutertes, mga bastos, mga palamura, lahat na binabastos kahit sinong tao. Walang sino-sino. Ang Diyos minumura ang Diyos, minumura ang Papa, minumura ang mga kapwa politiko, minumura ang taong bayan, kahit sino minumura, walang pakialam. Ganyan po ang mga Duterte, no? Kaya mga kaibigan, nakikita na po yan ng taong bayan kung ano po ang tunay na kulay ng mga Duterte, no? Kaya kita nyo naman mga kaibigan, siya po ngayon, no, si Sara Duterte po ngayon ay talaga namang bumababa na kasi nakikita po ng taong bayan kung ano ang tunay na kulay ni Sara Duterte. Kaya bumababa na po siya sa kanyang mga survey, no? Yan po mga kaibigan. At ito pa kita niyo mga kaibigan. Etong mga DD-sheets pa na ang sabi na, ayan, nakikipag-alyansa sa komunista. Hello? Kayo nga alyansa nyo. Mother of all communists, China. At alam naman natin, si Duterte, siya ay kandidato ng mga NPA. Sabi pa niya, mabuhay ang NPA, mabuhay ang NPA. Pagkatapos mga best friend niya sa Davao, puro NPA. Kita niyo nga, di ba yung kwento mismo ni Sara Duterte, mga kaibigan, na merong si Sara na raid, no, na bahay ng isang NPA. Pagkatapos, yung NPA leader tumawag kay Digong. At sabi nung NPA leader, Mayor, yung anak mo, pinaparade yung bahay namin. Mga kaibigan, ang talagang kaalyado ng mga NPA at ng mga komunista ay ang Duterte. Diba? Kaya nga, very ironic, nakakatawa na panay ang nila kay Castro. Panay ang sabi nila kay Castro na NPA, pagkatapos si Digong, close na close, BFF si Joma Sison.
Nakakatawa, di ba mga kaibigan? Pagkatapos ano pa, yung may namatay na isang leader, no? Isang malaking leader ng NPA. Ano ginawa ni Digong? Inilaban ni Digong ang Heroes Burial ng isang NPA. Mga kaibigan, para ipaglaban mo na magkaroon ng Heroes Burial ang isang NPA, napakalaking insulto niyan sa Republika ng Pilipinas. Napakalaking insulto niyan sa ating bandila. Dahil alam naman natin na yung mga NPA, sila ay pumapatay ng sibilyan, pumapatay ng mga army, ng military, at humihingi ng mga community taxes, nanununog ng mga cell sites, ang kung ano-anong ginagawa nila. Pero ipinaglaban ni Digong ang Heroes Burial ng isang mataas na leader na NPA. Kita nyo? Nasa ano yan? Nasa mga mainstream media yan. Balita yan. Diba? Binalita yan. Gusto nyo ipalabas ko ulit ang video. Mamaya, after this live, ipapalabas ko ulit yung video para ipamukha ko dito sa mga tao na nagsasabi na kaalyado daw ni PBBM ang mga komunista. No? Para makita nyo na talagang ang inyong puon ay isang komunista. Kita mo, maka-China, hindi maka-Pilipino, kundi maka-China. Diba? Yung mga kaibigan, kaya nakakatawa talaga, lahat ng mga sinasabi ng mga didilis, mga kaibigan, ay talaga namang bumabalik sa kanilang mga puon. Diba? Bumabalik talaga lahat, mga kaibigan, lahat ng sinasabi nilang masasama, no, kay PBBM ay bumabalik po sa kanila. Yan. So ano pa? Yan. So, ayan na nga mga kaibigan, no? So, approximately 9,000 fisher folk from Cavite cities and Bacoor ang nabigyan po ng tulong, no? At each received 6,500 in cash assistance and additional 25,000 affected fisher folks from other areas in Cavite will receive aid in future distribution. No? So, ibig sabihin, babalik pa po ang ating Pangulo at mamimigay pa siya ng mga tulong. Ang tanong ko, yung PAS admin ba? May ganito ba? Wala. Wala silang ginawang ganyan. Anong ginawa ng PAS admin? Binulsa ang pera ng taong bayan. Yan ang ginawa ng PAS admin. Ano yung mga ginawa? Parmali. Ano yung nangyari sa Parmali? Yung Parmali na isang kumpanya na nag-i-start pa lang sila. At ang kanilang puhunan ay nasa 600,000. Natalo pa niya sa bidding yung mga pharmaceuticals na talaga namang bilyonaryo na ang asset. Billionaire na, talagang bilyon-bilyon ang asset. Natalo ng isang neophyte na pharmaceutical, Parmali. Bakit ganon? Bakit nangyari yon? Kasi nga dahil kay Duterte. Diba? Yun sabi ko sa inyo mga kababayan, no? Si Duterte po mga kababayan, ginagawa niya lahat noon sa panahon niya para at ang kanyang mga let's say alipores ay kumita ng tapos ngayon yung quad ngayon na ginagawa ngayon mga kaibigan, investigasyon sa Kongreso, lumalabas na yung pangalan ng dating Pangulo Bongo Bato de la Rosa. Lumalabas na ang mga pangalan nila ngayon na sila ay mga protector ng Pogo, ng drug lords, mga protector, mga involved. Diba? At ang dami na ngayon mga kaibigan na mga police, no? Mga active officers na dati ay ginamit ng past administration. Ngayon, sila ay kumakanta na. Ang daming kasamaan. Ang daming ginawang kasamaan sa panahon ng past administration. Pero hindi po yan makita ng mga bobolagers. Gayahin ko si Coach Jarrett. Bobolagers na mga didishit at na mga didilis. Diba? Yan po mga kaibigan, no?
Hindi po sila, kumbaga, nagbubulag-bulagan po sila sa mga nangyari nung panahon ng past administration. Nagbubulag-bulagan sila at ayaw po nilang buksan ang kanilang mga mata. Okay lang po sa kanila na kinukurakot ang pera ng taong bayan. Okay lang po sa kanila na mga katiwalian. Basta gusto nila yung kanilang puon. Di ba? So, kitang-kita nyo ngayon mga kababayan kung sino ang tunay na Pangulo na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Walang iba kundi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Yan. Bulag po talaga. Kasi kulto sila no? Kulto po sila. Ganun. Alam niyo mga kaibigan, yan po kasi ang ugali ng mga kulto. Pag pumasok po kasi kayo, bigyan ko lang kayo ng konting kung paano ba yung mga kulto na yan. Pag pumasok po kasi kayo dyan sa kulto, parang din po parang sa NPA, no? Pag pumasok po kayo dyan sa mga kulto na yan, unang gagawin sa inyo dyan, i-empty ang inyong mind. Tatanggalin lahat ng mga kung anong mga paniniwala mo, lahat yan, i-empty, tatanggalin ang mind mo. Pagkatapos, i-instill nila sa iyo dyan yung kanilang mga belief, yung kanilang yung mga pinapaniwalaan na dapat ay ma-adapt mo. Kumbaga, brainwashing. Ibi-brainwash ka nila. At papaniwalain ka nila na ganito. At kailangan, mga kaibigan, merong yung pagsuko ng iyong moralidad. Isusuko mo lahat dyan no? Pagiging DD shit, isusuko mo ang moralidad mo. Yan, isusuko mo yung prinsipyo mo. Tapos kailangan magiging tuta ka. Magpapakatuta ka. Kumbaga, yes, 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 yes. Kung anong sabihin ng mga pinuno, yes, yes, no questioning. Ganyan po dyan. Ganyan po ang kulto. Mina-mind conditioning po sila kung ano lang ang i-feed sa kanila, yun lang. At bubulagin po sila, wala silang pakikinggan na iba. At wala silang titingnan na iba. Wala pong reasoning. Walang critical thinking. Talagang susunod lang sila. Yun lang ang gagawin nila. Maging follower, maging submissive, yun lang, walang iba. Hindi ka pwedeng mag-isip. Yan. Pag shit po kayo, hindi ka pwedeng mag-isip. Hindi ka pwedeng magkaroon ng critical thinking. Hindi ka pwedeng magkaroon ng good judgment. Kailangan susunod ka lang. Submissive ka lang. Follower ka lang. Ganyan po ang pagiging shit. Yan. Kaya kita nyo, pag may shit dito, di ba? Kita nyo, mahalata mo mga bobo at mahalata mo na mga tanga at bugok. Mahalata mo sa kanilang mga sinasabi. Kasi yun bang nagsasalita ka ayon sa facts, tapos may papakita ka pang video. Pagkatapos sasabihin nila fake news, pagkatapos sasabihin nila, oy, bayaran, nakita na nila na nagpakita ka na ng video. Di ba? Nakita na nila na facts yung sinasabi mo. Pero hindi pa rin maniniwala. Oh, di ba? Yun yung sinasabi ko. Na yung mga shit po, sila po ay mga bulag sa katotohanan. Ganon po sila. Bulag sa katotohanan. Mga kaibigan, lang natin dito, nakita kong itong isang video na to, no? Sabi ko, ang ganda nito So, sandali, i-play lang muna natin, no? Bago tayo pumunta sa susunod na topic. I-play lang natin itong sinasabi ni Gov. John B. Cremulya. Maganda to no? Ay na isang matinding bagyo. Birthday ko pa yun tanda ko. Mga kaibigan, kukwento ko lang konti Nung ako'y Vice Governor, tinamaan tayo na isang matinding bagyo. Birthday ko pa yun tanda ko, October yun. Tinamaan tayo ng bagyo. Naghihintay kami ng tulong mula sa Malacanang. Tumawag sa akin ng Office of the President. Sabi sa akin, Vice Governor, handa kaming tumulong sa inyo. Siyempre, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ano ba ho itutulong nyo? Sabi, bukas sa bukas, magpapadala kami ng 100 kabang bigas. Sabi ko, hayop mga to. 2 milyon tao na tinamaan, 100 kabang bigas. Pero nakikita nyo naman sa ating Pangulo, noong 1 Oktubre, tinamaan tayo na isang matinding bagyo. Siya mismo ang pumunta rito. Lahat ng riverside, lahat ng mga revetment, pinaayos kagad niya para sa mga bayan na yan. Lalong-lalo na Noveleta, lalong-lalo na General Trias. Inuna niya yan. Ito, dumating ang pagkakataon na nagkaroon tayo ng oil spill.
Kami po ni Kong Bambol ay nasa Paris noon. Dumating po ako roon July 24. Lumubog ang barko July 25. July 27, andito na ako. July 28, pinatawag kagad ako ng Pangulo. At doon din, ang binigay niya sa 5 distrito tinamaan ay 250 million agad diretso sa mga mangingisda. Saan kayo nakarinig ng Pangulong? Siya pa ang tumatawag at siya pa ang nagbibigay. Diretso lahat sa inyo. Diretso para sa inyo yan. Ngayon, nakaisang buwan na nakalipas simula nung sakuna. Bumalik ulit siya rito at muli maghahandog ng tulong para sa inyong lahat. Isang lahat kayo, nandito kayo, wala sa inyong uuwing luhaan. Lahat kayo magkakaroon ng tulong. Palakpakan natin ang Pangulo natin. Ito na lang ang pag-asa natin. Magkatulungan ng lokal at magkatulungan ng nasyonal. Tayo na ang pinakamapalad na mahal tayo ng ating Pangulo. Palakpakan ulit natin, President Bongbong Marcos. Mr. President, maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng tulong nyo, mahal na mahal ka ng Cavite. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Governor Remulla. O, di ba? Tanong ko sa mga didilis. Nagawa ba yan ni Duterte? No. Sa panahon ni Duterte, kaya nga nagtrending ang nasaan ang Pangulo. Nagtrending. At hindi ko makakalimutan nung nagkabagyo, no? NCR, mga kaibigan, ang Marikina, umapaw ang Marikina River, nagbaha na ang mga tao, nagpanik na. Yung mayor nila tumawag sa Office of the President. Nagtanong, nasaan ang Pangulo? Ngayon, anong sabi ni Harry Roque? Huwag po kayo mag-aalala dahil ang Pangulo naman po ay safe na safe. Dito pa siya sa Malacanang, dito pa natutulog at safe na safe. O, diba? So, mga kaibigan, nasa balita po yan, ha? Binlog ko na yan. Ma-vlog ko na yan, mga kaibigan. Hindi yan fake news. Kaya, mga kaibigan, eto masasabi ko sa inyo. Yung mga didilis. Tanungin ko kayo. Ngayon ba, may nagtitrending ba na nasaan ang Pangulo? May nagtitrending ba ngayon na hashtag nasaan ang Pangulo? Wala. Kasi kahit yung mga kakamping na nagpapatrending ng hashtag nasaan ang Pangulo, hindi po sila naghahanap sa Pangulo dahil nakikita nila na ang Pangulo sa panahon ng disaster, buwis buhay, talagang pumupunta. Samantalang yung isa, tumakas pumunta ng Germany habang kasagsagan ng bagyo at ng baha. Doon siya sa Germany at nanonood ng Taylor Swift concert. Diba? So, sino ngayon ang napapahiya? Kayo, mga didisit. Kayo ang napapahiya. Dahil ang mga pangulo ninyo, digong at ang inyong vice presidente na isang Duterte, walang concern sa taong bayan. Sa oras ng sakuna, ano ginagawa? Digong, tulog na sa loob ng kulambo. Sara Duterte? Wala. Pinabayaan yung mga staff niya, bahala na kayo dyan. Punta siya sa Germany. Nagalit pa kasi lumabas daw yung video. Wala naman ako nakitang video eh. Nakita ko lang isang picture lang na naka-hoodie siya. Nagalit pa, galit na galit. Kasi yung kanyang seguridad daw. Malalagay daw siya sa panganib. Hello? Ang Pangulong Bongbong Marcos nga eh. Natandaan nyo yung nagkaroon ng F1 no inimbita siya sa Singapore? Lumipad siya noon. Walang pasok yun, ha? Walang pasok. Sunday yun. Sunday. Supposed to be, dapat hindi na pinapakialaman ng mga didilis yun dahil Sunday yun. Rest day, kumbaga, ng ating Pangulo. Pero pinakialaman pa ng mga didisit. At post pa sa social media. Eto si PBBM mo. Nasa nakuha pang pumunta sa manood ng car show. Hello? Sunday yun. Rest day ng Pangulo natin. Wala ba siyang karapatan para gawin yung gusto niyang gawin kapag walang office hours? At isa pa,
ang pinunta ng Pangulo natin doon ay imbitasyon mismo ng Prime Minister. Anong ano doon? Walang masama doon. Pero, kita nyo, ngayon, pati yung mga kakamping, hindi naghahanap sa Pangulo. Sa oras ng disaster, hindi nila hinahanap ang Pangulo dahil nakikita nila ng Pangulo natin. Busy, gumagawa, hands-on. Diba? Sa panahon ni Duterte, trending, nasaan ang Pangulo? Hashtag, nasaan ang Pangulo? Hinahanap lagi dahil tulog na tulog. Gigising kung saan nag-i-evacuate na yung mga tao, nakapag-settle na doon sa evacuation center, saka pa lang siya gigising, hapon na. Saka pa lang siya magto-talk to the people alas 10 ng gabi, minsan alas 11 ng gabi, minsan alas 12 ng gabi, tulog na lang lahat ng mga tao, magto-talk to the people. Sinong kakausapin niya dyan? Mga ghosts? Yung mga multo, kakausapin niya? Hello, alas 12. Alam ko yan kasi inaabangan ko yung talk to the people niya noon eh. Ang pinakamaagang talk to the people niya, alas 10 ng gabi. Pero kadalasan, alas 12. Minsan pa nga may talk to the people siya alauna. Grabe no? Alam niyo mga kaibigan, ayan yung tinatawag na walang disiplina. No? Walang disiplina sa sarili. Alam niyo ba mga kaibigan, ayon din sa aking nabasa, yung mga tao na may mga addicted sa isang bisyo, mga kaibigan, walang discipline sa sarili, walang discipline sa workplace, at may sinasabi pa nga doon, madalas na late, palagi magtrabaho, at yung iba naman, madalas absent. Biglang sumagi sa isip ko, uy, yung anak niya absent lagi sa House of Representatives, hindi nakikita. So, ibig sabihin, absent siya. Bakit absent siya lagi? Nakafocus sa kanyang ganon? Nakafocus sa kanyang pagsinghot? Kaya laging absent sa House of Representatives? Sorry. Real talk tayo dito. Real talk. Kasi yun ang nabasa ko no? Inaano ko lang sa aking nabasa, yung mga indicators daw ng mga tao na mga lango sa pulburon. Yan daw yun walang discipline sa sarili. At yung iba, ayaw nang pumasok. Laging absent sa trabaho. Indicator daw yan mga kaibigan, ng merong na ang taong yan ay isang addict. Oo, around 11 to 12 midnight yan siya nagsasalita. Tayo daw mag-adjust sa time zone niya. Correct. Press NX ba yan? NXS. Correct yan. Kasi alam ko yan dahil inaabangan ko yung talk to the people niya Kita niyo mga kababayan pagkatapos niyang matulog ng maghapon na wala siyang instructions, tulog maghapon Pagkatapos gigising siya, anong oras na? Gabi na, pagkatapos kakain, pagkatapos mga 11 or 12 magto-talk to the people, pagkatapos magyayabang-yabang, mumura-murahin yung ibang mga barangay, mga LGUs, magyayabang-yabang, pagkatapos yung mga didishit naman, tuwang-tuwa, ang galing ng Pangulo natin! Minumura yung minumura para daw magtrabaho. Hello? Ganyan ang didishit, ang babaw ng kaligayahan nila. Magmura lang, marinig lang nila na magmura yung Pangulo nila. Magaling na sa kanila yun. Marinig lang nila na magmura yung Pangulo nila. Palakpakan, hiyawan sila, the best na sa kanila yun. Ang babaw, napaka-low standard. Ang babaw, napaka-low. Ang baba ng kanilang standard. Ganyan po ang mga didishit. Sorry kayo kasi kami mga PBBM supporters, mga Marcos loyalists. Ako mga kaibigan, sinasabi ko nga sa inyo, hindi ko maituturing ang sarili ko na Marcos loyalist. Pero isa akong Marcos supporters since birth. Bakit hindi ko matuturing ang sarili ko na loyalist? Kasi mga kaibigan, although since birth, Marcos ako, hindi ko pa rin pwedeng ituring ang sarili ko na loyalist. Kasi sa panahon ng panahon ng EDSA, medyo nabudol kami dun Diba? Nabudol kami dun Medyo na ganon-ganon din kami, Cory. So, hindi kami loyalist. Pero, Marcos supporters kami. Ang kagandahan sa amin, nung nakita namin, na, after EDSA,
how many presidents na dumaan. Pero anong nangyari sa Pilipinas? Nagkaroon kami ng realization. So bumalik kami sa Marcos. Yun ang maganda. Hindi kami nanatili na bulag. Diba? Kaya mga kaibigan, sinasabi ko palagi, hindi po ako Marcos loyalist. Marcos supporter ako. At nung nalaman ko, mga kaibigan, na talagang ang mga Marcos ang talagang may tunay na pagmamahal sa bayan, hindi na po kami bumibitaw. At patuloy namin pinagtatanggol ang Marcos family. Lalong-lalo na nalaman namin na hindi naman totoo yung mga binibintang sa kanila na mga pagnanakaw. Diba? Hindi naman totoo yun eh. Mga pagnanakaw na yan. Siyempre mga kaibigan, marami na rin akong na-research about Marcos family. At nakita ko na talagang ang pamilya nila ever since panahon pa lang ng ama ni Pangulong Marcos Sr. ay meron na silang ganito. Kaya nga ang tawag sa kanyang mother, Donya. Ang father niya, Don. Kasi talagang ganyan na po sila sa panahon pa lang noon. Talagang mayaman na po sila. Kaya hindi po totoo yung sinasabi na nagnakaw ang Marcos. Marami na po akong na-research sa buhay nila. Kaya alam ko po na hindi totoo na sila ay nagnakaw. Kaya mga kaibigan, no, dito naman tayo sa isang topic. Sara Duterte. Mga kaibigan, meron akong ipapanood sa inyo na isang video. Ito, natuwa ako sa video na to kasi real talk talaga mga kababayan no? Real talk talaga. Natuwa ako dito So, papanood ko sa inyo. Alam ko magugustuhan nyo rin to. Yung mga nagti-TikTok, siguro napanood nyo na to. Isang magandang pangyayari lang dito sa hearing na to sa proposed budget ng Office of the Vice President. Nakita natin at malinaw na malinaw sa ating lahat na ang pag-uugali na meron ang ating Vice President at sa isang civil na society, sa isang demokrasya na kamukha natin, etong pag-uugali ganito, etong karakter na ganito, ito yung nakakatakot. Very dangerous. Pag ito nanalong presidente ng Pilipinas, makikita mo ang lahat ng pwede niyang gawin at mai-imagine mo na ngayon pa lang kung ano ang mangyayari sa buhay nating mga Pilipino. Wala siyang gustong accountability. Magugulat na lang tayo kapag naging presidente ito. Nababaon na tayo sa utang. Kamukha ng ginawa ng tatay niya. Nauubos na pala ang pondo ng Pilipinas, hindi pa natin alam kung saan napupunta. At pag nagtanong tayo, wala tayong makukuhang sagot. Ito ang malinaw na mangyayari kapag binigyan natin ng pagkakataon ang isang taong may ganitong pag-uugali. Ang tendency niya maging diktador. Kung ano yung gusto niya, yun ang dapat masunod para sa kanya. Walang transparency, walang accountability. Napakadelikado para sa bansa natin na itong tao na ito ay mabigyan pa ng pagkakataon, lalo na gawing presidente. Hindi ito katanggap-tanggap para sa mga tao na nag-iisip ng tama. Yung mga tao na talagang may pagmamahal sa bayan. Kasi ang essence ng democracy, check and balance Yung ginagawa ng executive, chine-check ng legislative, kinokorek ng judiciary, para lahat nagpa-function ng kung paano sila finormulate, kung paano din-develop ang bawat isang ahensya, bawat isang branch. Hindi po pwede yung ganito na hinihingi mo o humingi ka ng pondo ng taong bayan nang hinihingan ka ng paliwanag kung saan mo dinala, wala kang masabi. Dinedeflect mo yung tanong, yung issue, para hindi ka mahuli. Nag-attempt pa. Sumulat pa sa COA. Tinakot pa ang COA na wag i-share ang Notice of Disallowance Memorandum nila sa Congress. Gusto pang itago yung mga maanumalyang transactions na ginawa dyan sa 125 million. Sinong matinong Pilipino ang nais o ang gusto na ganitong klase ng presidente magkaroon tayo?
Di ba? So, yan yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, no? Honorable Francisco Paulo Ortega. I think this Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan na delikado ang isang Sara Duterte. Delikado yan pag naging Pangulo. Sa totoo lang. Tama po yung sinasabi niya. Walang accountability. Gagastos hanggat gustong gumastos. Magwawaldas ng pera. Mga kaibigan, walang transparency. Hindi natin malalaman, baon na pala tayo sa utang. Hindi natin malalaman na simot na pala ang pondo ng taong bayan. Kasi wala eh. Nakita niyo yung ano niya, di ba? Yung angas niya sa Kongreso. Pinapakita niya mga kaibigan na siya ay maangas, na bastos siya. Pinapakita niya. Kumbaga, ano to defense mechanism ang ginagawa ni Inday, no? Defense mechanism. Kasi yung mga tanong sa kanya, hindi po niya kayang sagutin. So, ang ginagawa po niya, naggagalit-galitan na lang. No? Galit-galitan na lang siya. Nang sa ganun, mga kaibigan, ay hindi siya tanungin. Ini-intimidate niya yung mga nagtatanong sa kanya. Strategy yan, mga kaibigan. Sa dami ko ng tao na nakasalamuha, dami ko nakasalamuhang tao, mga kababayan. 8 years ako naging guro. Iba-iba ang mga ugali ng mga parents na dumudulog sa akin. Iba-iba ang mga ugali ng mga katrabaho ko. Pagkatapos nag-call center ako, iba-iba rin ang mga ugali. Ang dami ko nang mga kaibigan, defense mechanism yan. Kapag hindi mo alam yung isasagot, magagalit-galitan ka. Ganyan yan. Mga kaibigan, to tell you truthfully, naranasan ko na rin yan sa buhay ko Yun bang may panahon no, matagal na nung ako ay mga kabataan ko pa. Mga kaibigan, magaling ako sa debate. Magaling ako sa reasoning, no? Kumbaga, kung anong ibato mo sa akin, kayang-kaya ko yan na lulusutan, no? Pero syempre, hindi naman tayo nagsisinungaling kasi yun nga na-instill sa mind natin, no, na bawal magsinungaling. Pero mga kaibigan, may time, no, minsan sa buhay ko, na hindi ko alam yung sagot, no? Tinanong sa akin, hindi ko talaga alam ang sagot. So, ang ginawa ko mga kaibigan, dinivert ko. Dinivert ko yung meron akong sinabi para yung tanong sa akin ay hindi na ituloy, hindi na ako usisain. Nagtagumpay naman ako. Ganon mga kaibigan, ang strategy ngayon ni Inday. Para hindi na siya pakialaman tungkol sa confidential funds. Magagalit-galitan siya. Strategy yan Kaso ito nga sasabihin ko sa inyo, hindi po kasi siya pwedeng tumakas. Hindi niya matatakasan yung multo na kung anong meron noong mga past years, mga kaibigan, na budget na yan na 125 million confidential funds na yan, na hindi po niya nasagot last hearing. Last budget hearing, mga kaibigan, hindi po niya nasagot yan ng tama at wala pong naipresenta na tamang mga breakdown ng mga dokumento para suportahan yung kanyang sinasabi. Wala po talaga. Kung meron lang, hindi na itatanong sa kanya yan. Settled na sana yung issue. Kaso hindi nga settled Kaya kailangan po talagang sagutin niya ito. Just in case mga kaibigan, matapos na yung taon na to, 2026 na, tapos hihingi uli siya ng budget, iba-brought up pa rin yan Iba-brought up yan mga kaibigan, paulit-ulit yan, hanggat hindi po niya yan nasusolusyonan, nabibigyan ng tamang sagot, itatanong pa rin sa kanya yan. Kaso ang masama nga ngayon mga kaibigan, ay na-flag na po siya ng COA at sa pagkakaalam ko, ay basahin ko nga parang meron na siyang may ikakaso po sa kanya, no? Dahil nga po doon sa nangyari. So, kahit anong gawin po niya na mag-evade, hindi po talaga siya makakapag-evade, mga kaibigan, sa batas. Lalo nga na ngayon, sus Mariose, panahon po ngayon ni PBBM, bawal na po ang waldas, bawal po ang kurap, bawal mangurakot. Panahon po ngayon ni PBBM, hindi po ngayon panahon ng Duterte. No? Sandali mga kaibigan, hanapin ko para malaman nyo. Kasi nagtangka po siya na pigilan po yung COA. Tama yung sinasabi nung lalaki, yung video na pinapalabas ko sa kanina. Nagtangka po siya na pigilan ang COA na ito. Ito po. So ito po mga kaibigan. Yan.
Okay, based on the documents no provided, ito mga kaibigan, pataasin ko. Yan, ito. The documents appear to be related to a notice of disallowance issued by the Commission on Audit or COA to the Vice President of the Philippines, Sara Duterte, and other officials of the Office of the Vice President. So, damay yung iba. Yung iba pong opisyales ng Office of the Vice President, damay din. No? So, eto po mga kaibigan, administrative accountability. Number 1, nature of the allegation. Mga kaibigan, the COA disallowed an amount of 73,287,000. No? So, dinisallow po ng COA itong 73,287,000 dinisallow po ng COA. So, ibig po sabihin, no, the disallowance was due to issues such as, so ano po muna ang ibig sabihin ng disallow? Hindi po yan pinapayagan ng COA dahil meron pong nakita na irregularity ang COA dyan. So, ano daw po yung, bakit daw na disallow ng COA? Ito po yung mga issue. Unang-una, non-submission of supporting documents to justify payments made for rewards, goods, and medicine. Number 2, improper charging of expenses to confidential funds which did not comply with the specific rules governing these funds. Yan. So, ibig po sabihin, mga kaibigan, mali po talaga yung pinaggamitan ng yung mga expenses na kung saan ginastos yung confidential funds, mali po. Kasi alam naman po natin, meron pong mga specific rules kung paano gastusin ang confidential funds. Usually, mga kaibigan, dapat gastusin mo yan sa mga bagay na may kinalaman sa seguridad. Yun po yun, no? Sa security. And then ano pa? Number 3, failure to submit the required revised accomplishment report to relevant government offices, including the Office of the President and the Senate President. Yan. So, failure po, hindi nakapag-submit no, ng required accomplishments report yung Office of the Vice President. And then number 2, mga kaibigan, sandali komentuhan ko muna yon. Bakit hindi sila nakapag-submit ng accomplished report? Kasi mga kaibigan, ang dami naman yung tauhan sa sa Office of the Vice President, ang dami ng tauhan dyan. Kita nyo ang dami nga rin yung ang dami nga rin yung offices, di ba? 13 ba yun? 12 o 13? Satellite offices ng Vice of the President. Pagkatapos, ang dami ng staff. Bawat bawat satellite may staff. Kaya ang dami niyang pinapasweldo. Wala man lang ba siyang nautusan na, gawa kayo accomplishment reports. Gawa kayo. Wala man lang nautusan. Sa dami ng kanyang staff. Number 2, mga kaibigan. Role of the Vice President. No? So, ang role ng Vice President dito sa nangyari, mga kaibigan, ng pagwawaldas, di umano nitong 125 million, in 11 days only. So, the Vice President is identified as having approved the transaction, which included the use of cash advances that are now disallowed by COA. Yan. So, mga kaibigan, meron siyang part doon sa paggastos na yan na dinisallow ng COA, no? Ano pa? This makes the Vice President administratively liable. So, liable po siya. Administrative po ito, no? And ang sabi po dito, meaning she may be required to account for or return the funds that were disallowed by COA. OMG. Kailangan po niyang ibalik ang 73.3 million. Kailangan niyang ibalik yon, mga kaibigan. No? If the disallowance is not resolved or justified properly, it could result in further sanctions such as fines or reprimands. And then, ano pa, mga kaibigan? Tungkol naman sa criminal accountability.
Number 1, nature of the allegation, no? Sa ating OBP. Criminal accountability would arise if there were any evidence that this disallowed expenses involved intentional misuse or misappropriation of public funds, which would fall under anti-graft laws or other criminal status. So mga kaibigan, kapag napatunayan itong mga aligasyon sa kanya, mga kaibigan, tungkol dito sa confidential funds, liable siya dito, no? Criminal accountability to, mga kaibigan, no? Under anti-graft laws or other criminal statutes. Number 2, possible criminal charges. Maaari po siyang sampahan ng criminal charges if proven that there was malice, intent to defraud or corrupt practices in the handling of the funds, no? So yan mga kaibigan, no, the OBP could face criminal charges such as malversation of public funds under revised penal code, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices, RA 3019. Yan po mga kaibigan, no? So these charges carry serious consequences, including imprisonment and perpetual disqualification from holding public office. So mga kaibigan, kapag nasampahan siya ng mga kaso na ito at napatunayan, siya po ay makukulong at mga kaibigan, hindi na po siya makakatakbo kahit sa anong opisina. So malaki po yung kinakaharap ngayon ng ating Vice Presidente. Kaya nakita nyo, stress na stress siya, di ba? Nakita nyo yung sobrang stress niya ngayon, mga kaibigan. At talagang inaano niya yung mga kongresista. Kita niyo yung ano niya, talagang panay dinuduro-duro na niya, di ba? Mga action talagang, tas nanlalaki yung mga mata niya, di ba? Talagang pinapakita niya yung angas. Sa totoo lang mga kaibigan, sa totoo lang, hindi naman niya kailangan ipakita na maangas siya. Hindi naman niya kailangan ipakita na minamaliit niya yung mga kongresista. Hindi naman niya kailangan ipakita na ako ang tama dito, ako ang Vice Presidente ako. Hindi niya kailangan gawin yun. Ang kailangan lang niyang gawin ay sagutin niya ng matalino, sagutin niya ng tama ang lahat ng tanong sa kanya. Kasi kapag nagawa niya yun, nasagot niya ng tama, nasagot niya ng sobrang napakagandang sagot, mga kaibigan, masahol pa sa para niyang nilampaso, para niyang sinampal lahat ng mga kongresista doon. Yun ang ginawa niya dapat. Kaso hindi niya ginawa eh. Nag-angas-angasan siya, nagyayabang-yabang siya, nag-feeling bratinela siya, feeling spoiled. Diba? Yun ang mali sa ating Vice Presidente. Dapat sinagot niya ng tama lahat-lahat ng mga tanong sa kanya, di sana walang problema. Diba? Correct, sagutin niya with humility. Veronica Poblete Gulfan, tama ang sinabi mo. Sagutin niya with humility. Unang-una sa lahat, nagpunta siya doon para manghingi ng budget. Hindi siya nagpunta doon para siyang mag-preside ng hearing. Hindi siya nagpunta doon para utusan yung mga kongresista doon. O ikaw ganyan. Unang-una sa lahat, mga kaibigan, meron tayong tinatawag na separation of power. Ang executive, ang legislative, merong separation of power. At ano yan mga kaibigan, pantayan. Pantay. Hindi mo pwedeng sabihin, oy, mas mataas ako sa inyo dahil Vice President ako. Hindi po. Pantay po yan. 3 branches of the government. Executive, legislative, judiciary. Pantay po yan. Hindi mo pwedeng utusan. Executive ka, utusan mo yung legislative department o utusan mo yung judiciary department na, uy, kailangan ganito gawin mo. Hindi pwede yun. Hahayaan mo sila na tingnan nila, busisihin nila yung budget mo, pagkatapos sila ang magpapasya kung tama ba ang sinasabi mo. Kung dapat ka bang dagdagan o dapat bawasan yung budget mo. Diba? Mga kaibigan, separation of power tayo dito. Ang nangyari kasi, mga kaibigan, ang ating spoiled na Vice Presidente, nasanay siya na sa panahon ng kanyang tatay, lahat bigay. Kita nyo nga yung kapatid 51 billion Binigay lahat Spoiled. Samantalang yung ibang mga distrito, barya-barya lang ang budget. Pero si Pulong, 51 billion. Ang sabi nga nung isang kongresista, na
isang kongresista na taga Bicol, na siya yung nasa finance department. Anong sabi niya? Ang budget ni Pulong ay masasabi mong budget ng isang maitutulad mo sa isang hari. Isang hari. Kasi nga, mga kaibigan, diyan pala sa House of the Representative, kapag nagkaroon ka ng budget na mga 2 milyon, ano ka na? Parang, uy, okay na okay ka na. Kaso kita nyo, 51 billion. 51 billion. Samantalang yung ibang distrito. 5 milyon, 10 milyon. Guys, doon sa breakdown ng mga distrito may nakita pa nga ako. 5 million budget. 5 million po ang budget. Maraming mga maliliit ang budget pagkatapos si Pulong. Bilyon-bilyon. Di ba? So, mabalik tayo mga kaibigan dito. So, ayan these charges carry serious consequences. Yun nga, nasabi ko kanina, including imprisonment and perpetual disqualification from holding public office. So, pwede po siyang makulong kapag napatunayan ang mga aligasyon tungkol sa kanya at siya po ay madi-disqualify sa public office, no? So, mga kaibigan, in-explain po din dito, yung para po mga kaibigan maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino, ibig po sabihin ng administrative accountability, mga kaibigan, means that the government officials, like the Vice President, are responsible for ensuring that public funds are spent properly and according to the law. If they approve spending that does not follow the rules, they may have to pay back the money or face other penalties. So, sa administrative po mga kaibigan, accountability na tinatawag, ang isang government official, responsable ka na doon sa paggastos mo ng public funds. Kailangan siguraduhin mo na proper ang paggastos, wala kang nalalabag sa batas, at kailangan ay ma-follow mo ang rules sa paggastos. Accountability. Sabi ko nga sa inyo, hindi po sanay dyan ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte, hihingi ng budget. Kailangan bigyan mo. Tapos, wala na. Wala silang i-report. Wala silang sasabihin na ito yung breakdown, ito yung mga dokumento, ito yung mga resibo. Walang ganun. Kaya nga di ba si Digong, mga kaibigan, naalala niyo si Digong? Noong po si Digong, magkano lang ang confidential funds? Nasa milyon lang, di ba? Milyon. Pag upo ni Digong, mga kaibigan, ginawa niyang 2.5 billion. And then, after 2 years, ginawa niyang 4.5 billion. Billion 2.4 billion. 2 years yon. After 2 years, ginawa niyang 4.5 billion. Samantala nung pag-upo pa lang niya, ang naabutan niya na confidential funds, milyon lang. Si Digong po ang nagpalaki ng confidential funds. Bakit niya pinalaki ang confidential funds? Kasi mas gusto po ni Digong na confidential funds lang. Kasi sa confidential funds, hindi po masyadong tinatanong yung mga resibo. Pero syempre mga kababayan, kailangan reporting pa rin para ipakita mo kung paano nagasta, kung kailangan ipakita mo yung mga detalyado, at kung meron kang mga natatabing resibo, ilagay mo dyan ang resibo. Pero kay Digong po kasi, ayaw niya ng accountability. So, pag binigyan siya ng confidential funds, gagastusin niya, tapos wala na. Ina-account siya ngayon ng COA, nagalit siya, magpapakidnap daw ng COA, magtutorture ng COA. So, ang COA, tumahimik na lang, kesyo naman sa makidnap at matorture. Diba? Kayang-kayang gawin yan ni Digong. Ganyan yung mga kaibigan. In fact, never pa siyang magpakita ng SALN. Guys, kailan ba nagpakita ulit ng SALN si Digong? Ang pagkakaalam ko, 1 beses lang yun nung tumatakbo yata siya. Pagkatapos niyang tumakbo, parang wala na. Hindi na siya nagpakita ng SALN. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung anong SALN niya. Bakit ayaw niyang ipakita? Dahil ayaw niyang malaman ng taong bayan na lumago yung kanyang mga cash at ang kanyang mga property.
Doon pa lang eh. Magtatanong ka eh, bakit ayaw niyang magpakita ng SALN? Samantalang yung Pangulo natin, BBM, updated sa mga SALN. Di ba? Ano pa mga kaibigan? Itong criminal accountability. Ibig po sabihin nito mga kaibigan, ang isang opisyales na mapatunayan na binroke niya yung batas or kanyang nilabag ang batas sa paggamit or paggasta ng public funds, mga kaibigan, siya ay i-charge criminally. Yan. And this could lead to being removed from office, going to jail, or being banned from holding any government position again. No? So, summarize po natin, the Vice President of the Philippines could face both administrative and criminal consequences depending on the outcome of further investigations and any legal proceedings that may follow. So, kailangan po gawin dito ni VP Sara Duterte ay talagang maipakita niya na hindi siya lumabag sa batas. Kasi kapag napatunayan na lumabag siya sa batas, mga kaibigan, wala na. Maaari siyang makulong at madi-disqualified po siya, hindi na po siya makakatakbo sa kahit anong public office. Kahit mayor, wala na. Public office kahit nga barangay. Public office, di ba yun? Wala na. Hindi na siya makakatakbo sa politika. Kakalungkot, di ba? Nakakalungkot. Kasi nga, hindi po niya inayos. Mga tanong na napakadali, hindi niya masagot. Mga kaibigan, sana ginaya niya ang ating Pangulo Bongbong Marcos. O, ulitin ko na naman sa inyo, dun sa mga hindi nakakaalam. Alam niyo ba na ang Pangulo natin ang merong most comprehensive, most detailed, confidential and intelligent funds report? 2 libro. Yan po ang sinabi mismo ni Senator Angara, Senator Mig Zubiri. Ngayon lang sila nakakita ng ganong klaseng report. Napaka-comprehensive, napaka-detalyado, kahit pinakamaliit na detalye, nakasulat, nakalagay, may resibo, hindi mo na kailangang tanungin kasi nandun na lahat. Sana ganun ang ginawa ng Vice President. Wala sana siyang problema. Diba? Ganun sana ang ginawa. Kaso hindi. At saka, alam niyo mga kaibigan, sa tingin ko, kung nag-cooperate lang ang Vice Presidente natin, hindi siya nag-angas-angas, hindi siya nagyabang-yabang, nung kasagsagan ng budget hearing nung 2023, 2023, kung umayos lang sana siya, pwede pa niyang hinto eh. Pwede niyang, kumbaga, makakausap pa niya yung House of Representatives, makakahingi pa siya ng, kumbaga, advice, ano bang dapat kong gawin dito, kung may pera pa dyan na, kung may pera pa na hindi nagastos, o ibalik na lang, di ba? Kaso hindi, ang ginawa niya, nagyabang-yabang siya, inangas-angasan niya, yung mga kongresista. Hello, hindi mo matatakasan, ang accountability mo, hindi mo matatakasan. Mumultuhin at mumultuhin ka niyan. Kahit na angasan mo ang mga kongresista na yan, kahit na yabangan mo sila, kahit na intimidate mo sila, mumulto at mumultuhin ka ng mga ginawa mong mali. Nandyan ang COA. Hindi ka makakaligtas sa mga ginawa mo. Diba? Yung mga kaibigan, kaya mali po talaga yung ginawa ng ating Vice Presidente. Diyan po talaga siya nagkamali, no? Kasi dahil sa sobra nilang yabang, ayan, sila po ang lalong napapahamak sa kanilang sobrang kayabangan. So, talaga naman. Dali guys may sisend lang ako. Okay. Mali po talaga yung ginawa. Patunayan ninyo, palabasin sa salungga
at saka kayo mag-file. Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, may kami mga karaniwang tao. Ang alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na Son of God. Ito ang view po ninyo, Sir. Opo, yan ang view ko. Pero mali po yan. Hindi ako mali, hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Noli. Hindi ho, kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan, at kami maniniwala kapag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggulan, kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggulo ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Biglang dumaan sa ano ko. Sabi ko, uy, nag-trending na ito ngayon Ang dami nang nag-post ito mga guys, no? Nag-trending ito ngayon, no? So, na-real talk po siya ni Kabayan, Noli de Castro. Kasi totoo naman mga kaibigan, no? Tapos lulusot pa yung attorney. Mali daw yung sinasabi ni Kabayan na Noli de Castro. Mga kaibigan, mali ba yun? Tama naman, di ba? Ganon din yung views natin bilang ordinaryong Pilipino na kapag walang kasalanan, lumabas, dumaan sa tamang proseso ng batas, at patunayan na talagang wala siyang kasalanan. Simple, madali lang. Nagtatago siya. Mga kaibigan, dahil sa pagtatago niya, ano nangyari? Dumoble ang trabaho ng kapulisan natin. Yung mga kapulisan natin na dapat na ginagawa yung kanilang mga trabaho doon sa mga pagbabantay ng peace and order sa Davao, nakafocus na lang sila ngayon kay Kibuloy. Tapos meron pang na heart attack dahil sa sobrang gutom. Nandun, nakatambay pa na yun doon sa tower, no? Walang kinakain dahil sa sikat ng araw. Kumbaga na heart attack. At may mga nasusugatan ng mga kapulisan natin. Meron din sa part ng KOJC. So mga kaibigan, ang daming abala itong ginawa ni Kibuloy na ang tanging dapat lang naman gawin ni Kibuloy ay lumabas. Yun lang. Son of God siya. Natatakot siyang lumabas. Son of God daw siya. Pagkatapos, takot siyang harapin ang batas. So, ito mga kaibigan, big indicator na talagang siya ay may kasalanan. Guilty. Guilty talaga siya. Kaya nga sabi ko mga kaibigan, ang tawag ko ngayon kay Kibuloy, talagang guilty, fugitive, criminal talaga siya. Kasi kung hindi talaga siya criminal, kung hindi siya guilty, hindi siya magtatago. Di ba? Yan. Mga kaibigan, lahat tayo, nakita na natin kung paano mag-angas-angas ang ating Vice Presidente, no? So, dito po mga kaibigan, natatawa lang ako doon sa mga didishit. Sabi ng mga didishit, ay, ang galing talaga ni Inday. Ay, kasi, si Inday kasi, hindi kasi plastic. Pag si Inday, inilabas yung kanyang tunay na ugali, nakabastusan, hindi plastic. Pag si Inday, nagyabang-yabang, nag-spoil, umaangas, hindi plastic. Pero si F. Elisa Marcos na isang beses lang nagsalita, na valid naman ang kanyang emotion, na sinabi lang niya na, bad shot na sa akin yan. Dahil nakita nga naman ni F. Elisa na tumawa si Sara Duterte habang sinasabi ni Rodrigo Duterte na bangag daw ang presidente na nagko-cocaine. Valid, di ba, ang feelings ni F. Elisa? Pero, ano sabi ng mga didishit? Ang sama daw ng ugali, dapat daw wala daw ka-finis-finis, dapat daw hindi daw sinasabi mga ganon, sama daw ng ugali. Pero dito kay Sara Duterte, gina-justify nila. Sabihin nila, hindi kasi plastic ang BP. Mga kaibigan, iba talaga ang utak ng mga didishit. Iba talaga ang utak nila. Guys, minsan nga natatanong ko, Lord, may utak pa ba sila? Bakit ganito yung kanilang pag-iisip? May utak pa ba talaga sila? O baka sila ay walking zombie? Mga walang utak. Di ba? Correct. Kung walang finis ang FL, paano pa? Paano pa kaya etong si Duterte? Di ba? Art Alviar, alam mo, pagigising mo bukas ng umaga, araw, taon hanggang 2028 ay si PBBM pa rin ang iyong presidente kahit hindi nagpa-drug o hair follicle test. Kaya kung ayaw mo, umalis ka na dito sa Pilipinas. Correct, no? Yung mga troll na nagko-comment dito, no?
kahit na anong gawin nilang paninira sa ating Pangulo, talagang si PBBM pa rin ang mahal ng taong bayan at si PBBM pa rin ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi nyo basta-basta mapapaalis. Hello, panay ang sabi nyo, oh, marcha na tayo. Ano, Cebu, ready na ba kayo? Ano, ready na ba kayo? Hello? Ilang beses na kayo nagmautog rally? Hindi na naman napapababa ang Pangulo natin eh. 'Di ba? Ilang beses na yan. Wala na. Laos na kasi. Laos na kayo. Tapos na ang termino ninyo. Dapat matuto kayong gumalang. Kung sino ngayon ang Pangulo ng Pilipinas, igalang nyo. Diba? Matuto kayong gumalang. Hanggang 2028 lang ang Pangulo natin. Hindi naman siya magiging Pangulo forever. Kung pwede nga lang forever siya maging Pangulo. Kung ganito ba naman kagaling, forever na lang maging Pangulo, di ba? Kaso hindi naman eh. Kasi meron tayong constitution, 6 na taon lang. Pero hindi pa kayo makapaghantay. Grabe naman, ubos na ba yung mga pondo nyo? Wala na ba kayong mga confidential funds na itago? Ubos na ba yung mga pera nyo? At nag-atak kayo ngayon na makabalik sa pwesto? Kasi ginagawa nyo naman panahon nyo pag nanakaw eh. Diba? Yun lang naman ang aim ninyo eh, pag nanakaw. Diba? Yan. Mary Bitaya, keep it up friend. Ingat lagi sa pagtatanggol sa ating mahal na Pangulo. Salamat din po, no? Ingat din po kayo dyan. And Charisma, mga uto-uto na lang sasama dyan sa rally. Correct. Uto-uto talaga sila, no? And Art Alviar, salamat po. Veronica Poblete, Gulfan. Kung walang finish ang FL, ano pa si Inday? Correct. Tama po, no? Romeo Nolasco Santa Teresa, salamat po sa panonood. And Veronica Poblete Gulfan, salamat po sa panonood, no? And Romeo Nolasco Santa Teresa, salamat po. And salamat din po kay Emma Caldeo, no? Correct po, pag galit ka, parang iiwasan ka na. True, no? Kaya naggagalit-galitan siya to intimidate the Congress woman and congressman, no? Doon sa mga nagtatanong sa kanya. And Press Inks, salamat po sa panunood. Salamat din po kay Evelyn Cao, Susana Pamaran, salamat po sa panunood. Lola Selly, salamat po. Priscilla Fresnoza, salamat po sa panunood. Sam Olazo, salamat po sa panunood. Rosalinda Bihasa Palay, salamat po sa panunood. Emma Caldeo, Ayat Rhea, salamat po sa panunood. Tayus Nosmig, Rosana Soto, itong si Tiburcio Oy Tengsu, ang aking matalik na tagapanood, matalik na follower, di ba? Kapag ako'y nag-live, andyan ka agad siya, no? Talagang ikaw may-ari ng FB. Sinong may-ari ng FB? And Fanny Bonsul, salamat po sa panonood. And salamat din po kay Efren Buboy Castro, kahit Basher, no? Basher yan eh. At salamat po kay Rowena Sugi, no? So, mga kababayan, hanggang dyan na lang muna tayo. Veronica Poblete Gulfan, salamat po. Anthony Fortozo, salamat po sa mga nanonood. Ramil Bravo. At mga kaibigan, doon sa mga hindi ko po nabanggit, no? Maraming pong salamat, no? Kung hindi ko po kayo na-scroll or nabanggit, maraming pong salamat sa inyo, no? So, yan lang po muna mga kaibigan at tayo ay babalik na lang sa susunod, no? Mamaya or bukas na lang uli. Salamat po at patuloy po nating suportahan ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Huwag po tayong magsasawang suportahan ng ating Pangulo at ito, reminder ko sa inyo mga kababayan, huwag po tayong nood ng mga toxic na mga DD sheet dahil baka po ma-brainwash din ang inyong mga utak. Dahil alam niyo yung mga yan, mga kaibigan, ang gagaling po niyan mag-twist ng mga katotohanan, ginagawa po nilang. Yung mga katotohanan, ginagawa nilang mali at yung mga mali, tinitwist nila at ginagawa nilang makatotohanan. No, ganyan po ang kanilang ginagawa. Mahilig din po sila sa mga fake news. Kaya pag may naririnig po tayo na medyo kakaiba, huwag agad paniniwalaan. Kailangan po tayong mag-vet.
kailangan ma-verify po muna natin kung ito ay legit na information dahil alam niyo naman, ang mga DD sheet ay mga fake news peddlers. No? Maraming po salamat, Admin Rich. Fight fake news. Expose the truth. Bye. Salamat po. Bye. God bless.